Hi! Welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang iyong tinderang taga Batangas. Ayan, magkwentuhan tayo habang ako ay nag-aayos ng aking pinamiling chichirya. Ito pa, meron pa tayo dito. Ito yung ginagamit ko sa pag-display ng chichirya. Itong clip para ilagay ko doon sa hanger strip. Ayan, dyan sa aking mga chichirya section. Tapos, ito yung mga kailangan nyo pag kayo may tindahan. Ayan, ito yung mga ginagamit ko dito. Ball pen. Ito ay aking puncher, pentel pen, bala na stapler, syempre stapler. Ito naman pag ako may nagpapaserok sa akin kasi may mga stapler. So patagal ng stapler pag may nagpapaserox. Yun lang, hindi naman yun kailangan sa tindahan, yung pangtanggal. Maliban na lang kung meron kang Xerox machine dyan sa yung tindahan. Ayan, katatapos ko lang mag-repack ng munggo. So, ito yung aking ginagamit na pangsalo. Ang tagal na nito. 2 taon na yata dito sa akin. Ito yung ginagamit kong plastic sa pagre-repack. Ito yung plastic ko ng soft drinks. Tapos ito yung repack ko ng munggo. 2 kilos ito. 80 pesos yung puhunan ng bawat kilo. So, tinitimbang ko yung mga munggo pag ako'y nagre-repack. Para sa mga gustong sumubok ng pagsasari-sari store, may mga nag-PPM kasi sa akin. Kaso, nagdadalawang isip sila kasi baka mag-fail yung mga sisimulan nilang sa pagtitindahan. So, gaano ba kadali ang pagtatayo ng sari-sari store? So, napakadaling magtayo ng sari-sari store mga kasari. May puhunan ka lang, pwede ka na. Kahit wala ka pang physical store, pwede ka na magtayo ng sari-sari store. Ayan, pwede ka na mag-umpisa. Yung iba nga mga kasari, nag-umpisa lang sila sa bangketa, naglalagay lang sila ng lamesa, tapos i-display lang nila doon yung paninda nila. Yun, pwede na yun. Yung iba naman sa kariton, o kaya sa tricycle na nilagyan nila ng mga lagayan ng paninda. Pwede din yun. Pwede ka maging rubing store. Napakadali. Kahit sino ay kayang-kaya magkaroon ng sari-sari store. Pero alam nyo yung pinakamahirap ay yung kung paano maging successful sa pagtitindahan at kung paano i-maintain ito. Alam nyo, hindi lang naman ito simpleng sari-sari store lang. Hindi naman kasi ganun kadali katulad ng iniisip nyo. Kasi kailangan mo din itong pag-aralan. Kaya nga maraming nanonood ng mga kasari natin o yung nag-uumpisa pa lang ng mga sari-sari store vlogs, yung mga vlogger pinanonood nila. Kasi maraming gustong matuto at yung iba gustong maging successful kasi dati sumubok sila kaso hindi naging successful. Kaya ngayon gusto nilang simulan pero gusto nila hindi sila mag-fail kaya talagang pinag-aaralan nila. Kasi sa totoo lang sa dami ng competitor ngayon kung lalamya-lamya ka, walang mangyayari sa tindahan mo saka sa puhunan mo. Kailangan mong sipagan at kailangan wag kang manatili lang kung ano yung naumpisahan mo. Ako kasi, nag-umpisa lang ako dati nung unang subo ko ng pagtitindahan sa alambre lang. So, sa labas lang yung nakasabit yung mga paninda ko sa labas ng garahe. So, nagtagal naman ako doon kahit papano, pero nagsara din eventually kasi hindi ko natutukan. Dati kasi mga kasari, ito yung style ko ha. Nakakahiya mang i-share pero i-share ko sa inyo. Kasi nakailang na nga akong bukas sara o nakailang try na ako ng pagtitindahan. Na-share ko na yan sa inyo. Kasi ang style ko, kung magkano yung puhunan ko, yun lang din yung pinapaikot-ikot ko. Kung 5 sardinas lang yung stock ko, yun na lang yung mini-maintain ko. Kung 3 lang, ganun lang din. Ganun din yung sa ibang produkto. Kasi ang kita ko, kinikwenta ko na agad. Hindi ko idinadagdag doon sa puhunan ko. Bagkus ginagastos ko sa mga personal ko pangailangan. Ang ugali ko pa dati, pag may nagustuhan ako sa palengke, kunwari, mamimili ako, tapos may nagustuhan ako habang papunta ako sa grocery store. Kahit hindi naman kailangan at nakita ko yun, tapos may pera ako sa wallet, kahit alam kong pambil ko yun ng paninda, ginagastos ko. Ibinibili ko ng pampersonal talaga. Yun yung ko. Ang ending, pag mamimili ako ng paninda, aligaga na ako kasi baka kulang yung pambayad ko. Tapos pagdating sa counter, isa-isa ko yung ilalagay sa table ng kahera, yung mga napamili ko. Tapos makikipag-usap na kagad ako sa tindera, ate, hanggang ganito lang yung budget ko ha, wag mo ilalampas. Yun, ganun talaga ako, nakakahiya talaga. Hindi naman nakakahiya dahil kulang yung pambayad ko, nakakahiya kasi yung ugali ko ganun, yung mindset ko ganun. Kasi yung hindi ko naman dapat gastusin, nagagastos ko. Parang hindi ko alam kung atat akong bumili ng mga bagay-bagay dati. Tapos pagdating ko sa counter, ayun na nga, habang nasa counter ako, doon lang ako sa monitor ng kahera nakatingin. Tinitignan ko talaga kung magkano yung total. Tapos pipiliin ko lang sa basket kung ano yung pinaka-importanteng mabili ko nung time na yun. Ang pangit talaga dati ng mindset ko mga kasari. Kasi dati, 19 years old lang ako nung nag-umpisa ako magtindahan. Biglaan din ako nag-asawa. Kaya ewan ba, walang alam sa buhay. Wala ding alam sa bahay. Kaloka. So pag hawak ko na yung gusto kong bilhin, sa isip ko, kikitain ko pa naman sa tindahan ko yung gagastusin ko na yun. So yun nga, hindi ko pa kinikita, ginagastos ko na. Tapos ganun ulit, hindi ko pa nababawi or kinikita yung nauna kong nabili or nagastos. Bibili na naman ako ng panibago. So ang dahilan ko na ulit, kikitain ko pa naman ito sa pagtitinda. Hanggang sa mag-negative na yung puhunan ko, hindi naman dati ganun kalakasan yung pagbenta dito sa amin. Kasi konti pa lang yung tao dito sa community. Hindi katulad ngayon, sobrang dami na ng bahay dito. So, ganun talaga nangyari mga kasari. Domino effect kasi yan. Pag binawasan mo yung puhunan mo, mababawasan yung pinamili mo, mababawasan yung paninda mo, mababawasan ang bibili sa'yo, mababawasan din ang customer mo. So, ganun. Wala nang bibili sa'yo kasi ang alam nila, wala ka ng
paninda. So wala, hanggang mabankrupt ka na. Kaya kung gusto mo talagang i-maintain ang tindahan mo at maging stable, kailangan laging may nangyayari. Maalin sa bawat kita mo ay idagdag mo ng paninda mo, or bawat ipon mo ay ipundar mo sa may passive income. Mag-umpisa tayo sa sakripisyo talaga. Yung doon talaga ang pinakamaganda. Kung sa point of view mo, nung wala ka pang tindahan, at ikaw pa lang ang bumibili sa mga tindahan, akala mo napakadali Pero sa loob nun, may pagod na tindera, may stress na tindera, may puyat na tindera, may umiiyak na tindera. Kaya kung ikaw ay customer ka ng tindahan, konting gentle naman, konting respeto naman, hindi nyo naman kami utusan para manduhan. At hindi kami loan company para utangan. Hindi din kami mapera para hindi nyo bayaran at iskamin. Alam ko, paminsan-minsan nagkakamali din kami. Nagkakamali din naman talaga kami. Pero wag naman ninyong isisi lagi sa amin kung paminsan manufacturer defect naman talaga yung nabili nyo. Hindi namin yung kasalanan. Company na yung may kasalanan nun. Tapos sasabihan nyo pa kami, tindera lang kami, di ba? Parang may hugot ako doon Totoo naman, tindera lang naman talaga kami. Pero ayun lang ang akala nyo. Dito, hindi lang dapat malakas yung katawan mo, pati loob mo. Dapat pati isip mo. Kasi kung hindi, madali ka talagang susuko. Maraming pwedeng makapagpahina ng loob mo dito, customer mo. Meron pang time na pagtumal. Minsan matumal talaga. Nasa isip mo agad, pag matumal, ayan, magsara. Kadalasan yan ang nasa isip kasi gusto mabilisan yung kinikita, gusto madalian. Pero paano mo mararanasan ang kalakasan ng benta kung susuko ka na sa time na tagtumal? Hindi naman masamang magpahinga, pero kung makakaahon ka or kunyari bumagsak ka sa time na hindi ka na makabenta at may time na nagkaroon ka ulit ng puhunan, huwag ka ma-discourage, mag-start ka ulit. Pwede ka namang sumubok ulit kasi wala ka namang amo dito, di ba? Dati, alam niyo mga kasari, akala ko din talaga dati, madali ang magtindahan. Ganon kasi ako dati, nung wala pa akong tindahan. Pag tinitignan ko yung isang tindahan, yung kinikita lang nila ng tindera, ang kinikwenta ko kung gaano kalaki. Kaya ang alam ko, sa mga may tindahan, mayaman. Hindi ko alam, meron nga pala silang bill sa kuryente. Meron nga pala silang mga dapat bayaran. May mga permit pa sila palang dapat bayaran, mga taxes. Dati pa, pag may mga kasabay ako sa supermarket ng mga tindera na maraming mga pinamimili sa grocery store, sabi ko, ang yaman naman ng mga to. Ngayon ko na-realize nung may tindahan na ako na piso hanggang pinakamataas 15 pesos lang yung tubo. Tapos ang mahal pa ng bilihin. Tapos minsan yun lang pala yung source of income nila Tapos minsan uutangan pa, di ba? Ang sakit sa dibdib na paano paikutin at the same time makikisama ka sa mga customer mo. Minsan nga napapaisip ako nung wala pa akong tindahan, nung high school pa lang ako. May napupunta akong tindahan, bakit ang gulo ng tindahan nila? Ganun sa isip ko. Ngayon ko lang na-realize na napakahirap pala mag-display ng mga paninda. Napakahirap mag-maintain ng organized na tindahan. Lalo na sa tulad ko, ayan, kaya masasabi ko na mahirap para sa akin. Hindi ko kasi hobby yung magdi-display ng mga paninda. Pero ang pinaka-hobby ko talaga, yung nag-e-enjoy talaga ako, yung pinaka-masaya ako sa pagiging tindera, yung mamili ng mamili. Yun ang pinaka-stress reliever. Pero alam nyo, pag nakapamili na ako, hala, tambak na yan dyan. Daanin ko pa rin sa dasal para maumpisahan ko, para matapos ko yung pagdi-display. Utay-utay pa yon hanggang matapos. Ayan talagang sinasabi ko sa inyo kung ano yung kahinaan ko sa pagtitindahan at ang pinaka-gusto ko. Dati pa nga ang akala ko, pag magulo ang tindahan, swerte kasi maraming bumibili sa kanila. Kaya yun yung gusto kong gayanin. Yung magulong tindahan o yung magulong paninda talaga. Yun pala, kaya pala magulong paninda nila. Kasi hindi talaga nila maayos kasi busy sila sa pagtitinda. Kaya ito naisip ko mga kalasarya. Kaya doon sa mga katulad ng mga panindang ginagamitan talaga ng hard work, ng effort. Ayan, for example, yung mga lutong pagkain. Dapat may proper costing talaga. Diyan sa pagkain, 200% dapat yung markup dyan. Ganyan yung tamang pag-costing. 200% sa capital ng ingredients. Isama pa yung mga kagamitan, LPG, at pawis, nandoon na yung lahat. Katulad din yan sa pagtitindahan, dapat i-consider natin yung ating pagmamarkup. Kasi eventually kasi, mapapagod din tayo. Ay may na-share ako nung nakaraang vlog ko kung paano mag-markup ng tama. Depende sa location mo, depende kung gaano kahirap yung pamimili mo. Yan, depende. Eventually talaga, mapapagod tayo as sari-sari store owner. Kasi bandang huli, wala kang makikitang ipon. Yes, marami kang customer, pero mabagal mag-improve at lumago yung business mo. Aanhin mo yung traffic ng customers kung isang taon na, yan pa rin yung seating capacity mo, di ba? Dapat habang tumatagal, lumalaki, nag-i-improve, gumaganda. Alam nyo, napakahirap magpatakbo ng tindahan. Pasalamat ka na lang mga kasari kung yan lang yung inaasikaso mo. At saka may ibang source of income yung pamilya mo. Paano kung may mga anak ka pang inaasikaso, tapos may bahay ka pang inaayos, nililinis, tapos mamimili, magdi-display, magtitinda ka pa, gagawa ka pa ng yellow, magre-repack, maglalagay ka pa ng soft drinks sa rep. Isama pa yung mga problema na nakaka-stress sa'yo, mga expired na products.
Ayan, may panahon pa ng tagtumal. Meron pang mga pasaway na customer na hindi nagbabalik ng bote at di nagbabayad ng utang. Tiyagaan lang talaga dito mga kasari. Kaya masasabi ko, tiyagaan lang talaga sa pagsasari-sari store. Kaya nga yung iba nagsasara din pag hindi yun yung passion nila. Hindi yun yung gusto nilang gawin. Yung tipong nanggaya ka lang sa iba kasi kala mo madali. Tapos hindi mo alam, matatali ka na pala sa pagiging sari-sari store, matatali ka na sa tindahan mo, hindi ka na makaalis. Yung tipong layas ka dati, ngayon hindi mo na magawa. So mamimili ka na lang kung aayaw ka o mag-stay ka dito sa tindahan. Sari-sari store owner mga kasari. Parang lang to parang katulad lang din ng YouTuber. Kailangan kahit paano makilala ka ng tao para panuorin ka. Kasi manonood sila kasi iba ka sa iba. Kasi sa napakaraming YouTuber ngayon, 'di ba? Magkakaparehas na lang yung topic nila, yung content nila. Paano ka pa mapapansin kung magkakaparehas lang kayo ng topic, ng content, katulad din sa iba. Kaya nga yung ibang YouTuber kahit kumain na lang ng kung ano-ano, basta mapansin lang sila. Kailangan mo lang naman dito mapansin ka lang sa umpisa. Tulad ni Boy Tapang, di ba? Kilala niyo ba yun? Dati, grabing mga content nun. Ngayon, nasikat na siya, nakakuha na siya ng followers. Easy-easy na lang yung ginagawa niya. So, dito sa sari-sari store, ganun din yun. Sa dami din ngayon ng competition, dapat may specialty ka. Sa ugali, pati na rin sa pagtitinda. Ganun din, may kakaiba kang mga paninda. Dapat may kakaiba kang ino-offer na wala sa kanila. Kunwari, ice for sale with free smile. Charot. So, magandang magpakilala sa mababang presyo mga kasari. Magandang magpakilala na kompleto ka. Maganda yung maging bukang bibig ka ng tao. Maging bukang bibig ng tao yung tindahan mo. Ibig sabihin, dapat sikat ka. So, para maging kakaiba ka, dapat iba din yung paninda mo, di ba? Iba din yung tinda mo. Huwag kang gumaya kung saan namimili yung mga competitor mo, yung mga katabi mong tindahan. Karamihan ng pamilihan, hindi lahat nandoon sa kanila. Katulad dito sa bayan namin, pare-parehas na lahat ng tinda ng wholesaler kasi pare-parehas lang din naman sila ng supplier. So ako, pumupunta ako sa city, katulad kahapon galing ako sa Lipa. Yung city dito malayo sa amin, so bihirang makapunta or mag-e-effort ka talaga para mamili doon. Ay, kung makakapamili ka doon ng kakaiba, ikaw lang yung may tindang ganun kasi hindi naman laging namimili doon yung mga katabi mong tindahan. So, mas kakaiba yung paninda mo. So, doon ako namimili sa city, paminsan-minsan sa Shopee kasi marami ka rin madidiscover sa Shopee na pwede mong ibenta na kakaiba na hindi nila mabibili kung hindi sila order din sa Shopee. Isa pa, mag-offer ka din ng kakaiba na services. Ayan, kung maisip mo mag-Gcash, cash in, cash out ka, dapat kung mag-offer ka nun, siguraduhin mo lang na may knowledge ka doon. Pinaka-advantage mo na kung techie ka, marunong ka sa mga cellphone, kung magkalikot ng mga apps. Kung mas techie ka, kung mas magaling kang mag-explore sa cellphone mo ng iba't ibang app, mas advance ka sa competitor mo, mas ahead ka sa kanya. Malaki ng advantage pag techie ka, mas marami kang pwedeng i-offer sa customer mo. Ngayon, kung ikaw mismo ang hindi techie, ayan, ngiti-ngiti na lang, mas dagdagan mo yung pakikisama mo. Kasi ngayon, talaga ang labanan, dapat one-stop shop na yung tindahan. Kaya kailangan lahat ng pwede mong i-offer sa pangangailangan ng mga kapitbahay mo, nandiyan ka sa tindahan mo para hindi na sila lalayo sa iba. Once na lumayo sila at pag na-attract sila sa ibang tindahan, baka hindi na sila bumalik sa'yo. So ayan, real talk lang tayo dito. Kaming mga nagba-vlog, nag-share lang din kami ng pwedeng makatulong sa inyo base sa experience namin, sa success man o sa failure. Ako kasi nakailang pagtitindahan na rin talaga ako, di ba? Mas marami akong failure. Kaya malakas ang loob ko i-share sa inyo yung mga hindi dapat gawin kasi danas ko na yung knowledge ko dito. So, nakuha ko talaga sa journey ko ng pagtitindahan, sa experience ko. Dito, sariling experience lang talaga yung magtuturo sa'yo. Hindi masamang humingi ng opinion sa iba, pero ang advice ng iba ay hindi talaga para sa lahat. Kasi iba-iba tayo ng mga sitwasyon at kakayanan at location. Kunin mo lang yung applicable sa tindahan mo, yung kaya mo lang gawin. Hindi ibig sabihin na napanood mo sa vlogger na mabenta sa kanya to, igagayanin mo at magbo-book order ka, mamimili ka ng marami pero hindi pala mabenta sa yung tindahan. So, depende pa rin sa mapapanood mo, ang pwede mong i-apply sa tindahan mo. Sabi nga nila, mas maganda daw, mas mabait ka sa customer. Depende pa rin yon sa lugar mo. Kung ang lugar mo, ang mga tao ay hindi kakayanin na maging mabait ka, at mas maganda kung ikaw ay may katatagan ng loob, o baka sa lugar mo, mas kailangan ng customer mo na mas matapang ka kaysa sa kanila para hindi ka abusuhin. So, hindi talaga applicable sa lahat ng sari-sari store owner, lahat ng nababasa at napapanood nila. Hindi ibig sabihin na sinabi ng isang kasari natin na ako, mabait ako sa customer ko, kaya maraming pumupunta sa akin. Pero, okay talaga maging mabait
pero dapat limitahan mo kasi sa panahon ngayon marami na ring mapang-abusong customer na after mong maging mabait baka sila pang maging dahilan para maging bankrupt ang isang tindahan. So balansehin natin yung makakatulong sa atin at i-apply natin yung sa ating mga tindahan. Pero syempre walang masamang sumubok kung anong naririnig yung payo. Syempre pakiramdaman mo. Pinakamaganda talaga ang sumubok o mag-try para malaman mo kung kiklik sa'yo sa pag-ugali man o yung mga paninda mong pwedeng i-offer. Ang mindset ko kasi mga kasari ay wag pumirme kung ano yung pwedeng subukan. Una kong subok talaga noon, magtinda ng load. Ako lang ang pinakakauna-unahang nagtinda ng load dito sa amin, sa pwesto ko. Kukunti pa lang yung nagpapaload nun dati, siguro 2003 yun. Hindi pa kasi afford nila yung mga cellphone. Talagang mga traditional cellphone lang ang gamit. Dati, ang unang labas na paglo-load, yung traditional retailer SIM lang yung gamit sa paglo-load. Tapos dati, hindi ka pwedeng mag-load sa customer mo kung wala kang airtime balance doon sa SIM mo mismo. So kailangan may load yung load wallet mo, tapos may load din yung SIM mo. Ang pinakamababang load dati, 30 pesos regular, wala pang promo dati. Kung iisipin ko dati, lugi ako sa paglo-load kasi magkano lang ang nabibentahan ko sa load tapos kailangan ko pang mag-load ng regular 30 pesos para makapag-send ng load sa mga customer ko. So parang lugi, pero nagtiyaga ako para lang maka-aim ako ng mas maraming customer. Kasi kung di mo uumpisahan, hindi ka makaka-target ng mas maraming customer. Ang sunod kong ginawa mga kasari, naglagay ako dito ng Xerox machine, printing at Xerox dito, photocopy. Ako pa lang ang pinakauna-unahan din na nagkaroon dito. Wala akong knowledge, pero sabi ko sa inyo, lakasan lang ng loob kung gusto mong kumita. Wala talaga ako, zero knowledge ako sa pagpiprint. High school graduate lang ako, kahit nung nag-aaral pa ako nung high school, never ako nakakita at nakahawak ng printer. Hindi pa uso dati, kung may printer ka, mayaman ka na dati. So dumayo pa ako sa Gilmer sa Maynila, pero naloko lang ako kasi nga yung printer na nabili ko ay pa-phase out na pala. So nung nasira, wala na akong piyesang nahanap, hindi ko na napaayos. Kaya nga nag-share ako doon sa vlog ko para hindi magkamali yung mga bibili ng mga sari-sari store owner o kung sino mang gustong bumili ng printer. Shinare ko talaga yun para hindi naman sila magkamali katulad ng nangyari sa akin na nagkamali akong sa pagbili ng printer. So sunod na ginawa ko mga kasari, naglagay ako ng smart padala dito. Ako din ang pinakakauna-unahan dito sa barangay namin na nagkaroon ng smart padala. Tinatanong ko talaga yun sa mga agent ko kung sino pang may smart padala sa kasi dati bawal talaga na may smart padala sa isang barangay, dapat isa lang. So ako talaga ang pinakakauna-unahan. Lakasan din ng loob. Shinare ko din yun sa YouTube channel ko, yun yung pinakakauna-unahan kong nag-click na vlog, kaya doon ako na monetize kung paano mag-apply as smart padala agent. So gusto ko rin lang makatulong sa iba na katulad kong sari-sari store owner, kaya yun shinare ko sa inyo kung paano. Ito nga yung GCash na inilagay ko dito, ako din ang pinakakauna-unahan dito sa lugar namin. Lakasan din ng loob, yun yung time na nagka-cash out ng mga ayuda. Lakas ng kita ko dati dahil tinangkilik talaga nila yung GCash, pero humina yung smart padala ko nung time na yun. Pero ngayon parehas ko pa rin silang ginagamit. Yung smart padala or Maya Business ginagamit ko sa pagbabayad ng bill sa mga customer ko kasi mas maganda doon magbayad. So sa GCash, dahil yung customer ko naman ay may karapatang mamili kung saan sila pwedeng magpadala, so GCash ang lagi nilang pinipili. Pero may nagpapadala pa rin naman sa smart padala ko every time na may mga sasahod na mga trabahador dito na nagpapadala sa mga probinsya nila. Kahit nung pag-order sa Shopee, ako rin ang pinakakauna-unahan dito, kaya naman naging advantage ko yon. So dati takot na takot din ako kasi baka ma-scam ako kasi nga online, di ba? Tapos nagpa-deliver ako, ginawa ko din siyang business. So naging opportunity yon na makabenta ako ng mga products from Shopee. Nadagdagan ang kita ko. Yan din yung mga nakatulong sa tindahan ko para makahatak ako ng mas maraming customer. Kasi marami ako na-display dito na galing sa Shopee na nakikita ng customer ko na imbis na nga naman umorder sila tapos mag-shipping pa sila o kaya baka takot nga silang gumamit ng online shopping. So sa akin na lang sila bumibili. Ngayon ko na-realize mga kasari kung gaano kalakas yung fighting spirit ko dahil ilang beses ako nagsara bukas na tindahan, nakailang try ako. Parang gusto nga ipamukha sa akin ng tadhana na hindi para sa akin yung pagtitindahan. Ilang beses talaga ako nag-try. Parang gusto nilang sabihin, tumigil ka na, hindi para sa iyo yung pagsasari-sari store. Pero kahit ilang beses ako nagsara, sa pagtitindahan pa rin talaga yung bagsak ko. Kasi nag-umpisa ito sa inspirasyon, sa passion. Tapos mga magulang ko kasi dati ring may business na ganito. So lumaki talaga ako sa buy and sell. Yung mga magulang ko kasi ganito yung trabaho, yung hanap buhay. Lumaki ako sa pagtitindahan, karinderya, ukay-ukay. Seller din kami ng mga daing dried fish, dinadala sa Maynila, ayan. Tapos pagdating sa school, pagtitindahin pa ako ng teacher ko ng ice drop. Doon ko rin natutunan yung pagpapautang kasi para hindi malugi yung teacher ko,
compulsory na kailangan utangin ng mga estudyante niya yung mga ice drop para hindi na iuwi kasi matutunaw na. So ako rin ang tagalista ng utang. Kinabukasan pag may baon na yung mga klase ko, ako din yung sisingilin. So bata pa lang ako, namulat na ako sa ganong business. Tapos pag may maingay, ako rin ang tagalista. May bayad pag maingay, piso. So yun, parang namulat na ako doon sa kumikitang pera. Kaya nakamulatan ko na yung ganun. Ang sunod na nangyari, kaya patuloy ako nagtitindahan, sunod yan ay motivation. Dati kasi sewer ako, mananahi. May time na nag-overtime kami. So, gabi na kami umuwi, walang masakyan. Tapos may kakilala ka na hindi ka man lang pasakayin. Hindi naman sumasama ang loob ko kasi hindi naman nila obligasyon na pasakayin ako, di ba? Pero sa isip ko, mabibili ko din yan. Ganun ako. Ayun ako naniniwala talaga na kung ano yung nasa isip mo o anong gusto mo mangyari, ma-attract mo talaga na mangyari yon. Kahit ikaw mismo hindi ka makapaniwala na mangyayari talaga. Talagang ngayon, yung pangarap na lang talaga yung magpapalakas sa akin. Sabi nga nila, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang walang pangarap. Kasi wala kang pakialam sa buhay. Eto, may share ako sa inyo kung bakit ako pinatatayo ng pangarap ko. Sa tunay na buhay, ako po talaga ay tamad. May nakakayaman sabihin, pero mabigat talaga ang katawan ko. Kung susundin ko yung katawan ko, nga ako. Pero dahil may pangarap ako, ang katamaran ko, napapalitan ng kasipagan. Ang pangarap mo, ang hihila sa'yo para kumilos. Kung wala kang pangarap, okay lang. Basta huwag kang magpamilya. Huwag kang mandamay ng iba. Lalo sa panahon ngayon, hindi mo na pwedeng i-reason na hindi pera makakapagpasaya sa'yo, diba? Sa mahal ng mga bilihin ngayon, pera na lang talaga ang isa sa magpapasaya sa atin para makasurvive, makakain at saka makabayad ng mga bills ng kuryente. Kaya sa mga kasari natin na pinanghihinaan ng loob, alalahanin nyo, hindi lang kayo ang nakakaranas ng tagtumal. Ayan, buti nga ngayon, patapos na yung February, bumabalik na ulit yung benta natin sa dati. Hindi katulad nung pagkatapos ng New Year, talagang sobrang hina. So, ito, sa mga mag-uumpisang magtindahan, ito na lang ang dapat yung asahan. Madaming pwedeng gumaya sa negosyo mo kasi madami ding gustong kumita gaya mo. Hindi lang ikaw ang marunong at hindi lang ikaw ang may puhunan. Alam mo, ang hindi nila kayang gayahin, ito yung mindset na meron ka at paano mo paandarin yung business mo at paano ka makitungo sa mga customer mo. Hindi ito pabilisan, wala din ditong padamihan, higit sa lahat, hindi din ito unahan. Kaya dapat, swabe lang ang takbo mo. Isipin mo lang, mag-focus ka lang sa tindahan mo. Sa pagsasari-sari store, ang labanan dito ay patatagan, patibayan ng loob, at kung sino ba ang may long-term na plano at mas kumikilos. Kung isa ka dyan, ikaw na ang panalo. Kaya huwag kang matakot mawala ng customer kung yan ang nasa isip mo. Huwag kang mag-focus sa customer mo, mag-focus ka sa tindahan mo at kung paano ka mag-i-improve sa diskarte mo. Pag may nawala, may bago naman talagang kapalit yan. Dahil masasaktan ka lang talaga pag may mga customer ka na nakita mo lumipat sa ibang tindahan at sa iba na bumili. Normal lang yun. Yun lang lagi mong tandaan para hindi ka masaktan. So ituloy mo lang ang business mo at wag na wag kang magiging mapagmataas at mga away ng customer. Ayan. Tandaan mo, people will come and go. So swerte na lang tayo kung meron tayong mga customer or mga loyal na suki. Ayan. Kaya pahalagahan natin at alagaan natin yung mga katulad nila. So, one more thing, huwag kang maninira ng kapwa mo, huwag pakialaman ang mga diskarte ng ibang tao. So, yan lang ang advice ko at para dito naman sa aking mga suki, gusto ko lang sabihin sa inyo, alam ko nanonood kayo, na kahit di nyo sabihin na nanonood kayo sa akin, kasi ayaw ko nga kayong nanonood sa akin, dahil ayaw ko ang pinanonood nyo yung vlog ko, dahil nahihiya akong mag-vlog pag nasa isip kong kayo ang nanonood. Salamat sa inyo, sana humaba pa yung pagsasama natin. Ayan, huwag nyo nang panoorin yung vlog ko, kasi nako-conscious ako every time na nakatingin ako sa camera, at naiisip ko yung mukha nyo nakatingin sa akin, nahihiya akong mag-vlog, kaya ngayon ay hindi ako masyadong nagba-vlog, dahil sinabi nyo na nga na pinanonood nyo yung vlog ko. So hanggang dito lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Salamat po. Happy selling.